afternoon, everyone. I am Shirley Ripolio. Faith Mirabite. Lara Bachancela. We are going to tackle about Philippine crocodile and the plant Belladonna. Common name. Common name and scientific name. Common name, Philippine crocodile, and scientific name, Crocodylus mendorensis. The Philippine crocodile inhabits freshwater ecosystems, primarily rivers and lakes in the Philippines. They prefer areas with slow-moving water, dense vegetation, and mud banks for basking. Specific locations include rivers on the island of Luzon, Mindoro, Samar, Leyte, and possibly Mindanao. Their habitat is crucial for nesting and raising young. So, ang mga Philippine crocodile ay karaniwang naninirahan sa mga freshwater ecosystem. Sila ay pangunahin na sa mga ilog, lawa, or gusto nila yung mga mabagal yung daloy ng tubig. Yung nabibilad sa araw. At karaniwang nakikita sila sa Mindoro. Ang mga buwaya ay carnivore. So, syempre carnivore, mga karne yung mga kinakain nila like fish, yun nga ibilanggit dito yung fish, frogs, snakes. Yung frogs, 'di ba nakikita siya sa ilog, then sa mga kagubatan. Yun. Number 5 is cause of endangerment. The Philippine crocodile is critically endangered to several factors. So, meron dito 4 na several factors, which is habitat loss, hunting, human-wildlife conflict, and pollution. And last is how to protect the organisms. So, meron din dito na 4 kung paano mapoprotektahan ang Philippine crocodile. Number 1 is habitat conservation. So, dito, yung mga, kumbaga ay kailangan natin na pangalagaan or mapanatili yung tirahan ng mga Philippine crocodile. Next is anti-poaching measures. Community engagement and last is captive breeding programs. So, alam naman natin na endanger yung mga buwaya. Kasi, 'di ba, meron dating pinalabas na yung alligator, siya, delikado talaga siya, kumakain siya ng mga pero yun nga, yung hinahunt sila kasi sa mga nila sa balat at yung karne. So, dumako naman tayo sa plant, which is Belladonna. Ang common name niya ay Belladonna or deadly nightshade. And ang scientific name ay Atropa belladonna. So, sa common name niya ay Belladonna. Yung Belladonna ay from Italy siya na kung saan ay ang meaning niya ay beautiful lady or magandang babae. Then, yung deadly nightshade naman, yun ay, ibig sabihin ay, itong halaman na to ay nakakalason or nakakamatay, which is, yun nga, endangered. Number 2, habitat. So, yung plant na Belladonna ay mas prefer nila, or hindi, mas doon sila nabubuhay sa mga shady or sa mga madidilim and moist areas, yun sa mga mamasa na mga area o mga lugar. And ito ay kalimitan nakikita din sa mga tabi ng kalsada, ganyan, or sa mga kagubatan. And ito ay native siya sa Europe, North Africa, Western Asia. And din naman, na-introduce din siya, or basta kilala din ito sa ibang part ng world. Sugar. Ang Belladonna ay same lang siya ng mga halaman na kung saan kailangan niya din ng photosynthesis. What is photosynthesis? What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants use the
sunlight, water, and carbon dioxide, encourage the oxygen and the energy and the from of sugar. Ganun nga yung belladonna ay same lang sila ng mga halaman, nangangailangan din ng nutrients na galing sa tubig at sunlight. Let's proceed the role and ecosystem. Some insect and other small organism. Yun nga yung sabi dito, yung belladonna kahit may lason or hindi siya nakakabuti sa ano ng tao, ito naman ay mahalaga sa ibon, sa insect, kasi ito yung ginagawa nilang tirahan. Then sa pamamagitan ng pagkain ng mga ibon sa bulaklak nito, yung mga seday kumakalat sa ibang parte. Number 4 is description or unique characteristics. So, yung mga plants ay may mga iba't ibang mga unique characteristics. So, yung sa belladonna is perennial herbaceous plant with dark green ovate leaves. Its most striking features is its bell-shaped, purplish, brown flowers which give it its common name belladonna, which is yung belladonna nga ay beautiful woman. It produces shiny blackberries that are highly toxic. All parts of the plant contain tropane alkaloids which are potent toxins. So, yung characteristic niya ay meron siyang dark green and yung ma-purple siya and yung bell shape niya, yun yung parang sa kanya na pagkakakilala sa kanya na belladonna. And yung berries na nandito ay siya yung may nakakalason. Number 5. Cause of potential endangerment. Number 1 ay pagkawala ng tirahan. Ito ay maaaring mabawasan ng pagunlad o deforestation ng pag-angkop ng tirahan ng halaman. Number 2 ay overharvesting. Sobrang pag-aani. Ang belladonna ay ginagamit sa panggamot o kasaysayan at sa sobrang pag-aani ay maaaring maapektuhan ng mga populasyon nito, ilang particularly sa lugar. Maaari itong mawala sa ekonomiya. Maaari itong mawala sa lipunan. Number 3 ay paggamit ng Number 3 ay paggamit ng herbicide. Number 3 ay paggamit ng herbicide. The use of the herbicides in Bicando intentionally harm the belladonna's population. Ang paggamit ng mga herbicide ay maaaring hindi sinasadyang makapinsala sa mga populasyon ng belladonna. Ito yung mga dahilan ng mga cause na maaaring mawala. Number 6, how to protect the organism. Protecting the belladonna's population involves. Number 1, meron dito naman 4 kung paano maproprotektahan yung organism. Which is Number 1, habitat preservation. Preservation. Number 2, Number 2 is sustainable harvesting.
cultivation, and monitoring. So, that's all. Thank you.